let us welcome Reverend Hwang Il-sa as he deliver the Joseph dream, and then our Pastor Ara will interpret the sermon. Nice to see you all again. 특별히 우리 소금과 비세교회 젊은 학생들과 청년들이 많이 있어서 대단히 마음이 기쁩니다. Masaya ako na marami mga bata, mga estudyante, and mga youth dito sa Salt and Light Christian Fellowship. 우리가 하나님을 어떻게 믿고 어떻게 신앙생활을 하느냐에 따라서 그 인생이 아주 판도가 180도 달라지는 경우들이 나옵니다. Actually, your life depends kung paano kayo naniniwala sa Diyos. So how you started, kung paano kayo nagsisimula sa pananampalataya, ito ang magbibigay susi sa pagiging pagpaglitan ng buhay ninyo 180 degrees. 그래서 신앙생활에 진실하고 정성을 들이고 마음을 다하지 아니하게 되면 교회에 와서 신앙생활하고 하나님 섬기는 일이 시간 낭비일 수 있습니다. Ngayon, if you're not very truthful, honest, and you're not doing your best in serving the Lord in your faith journey, sayang din naman talaga ng oras na pagpupunta ninyo sa simbahan if you're not giving your whole heart. 어떻게 믿느냐에 따라서 그 사람의 인생이 너무 달라지기 때문에 우리는 어떻게 신앙생활을 할까? 우리는 항상 고민하면서 신앙생활을 해야 됩니다. Ngayon, nakadepende kung anong klaseng buhay na magkakaroon kayo. It depends kung anong klaseng pananampalataya meron kayo. Now the question is, so paano kaya tayo dapat maniniwala? 성경에 오늘 야곱 집안의 아들들 이야기를 제가 소개를 하려고 합니다. Kanina na nabasa natin sa Bible, the story of Joseph. Kilala niyo ba si Joseph? Papakilala ko kayo lalo today in our message this morning. 야곱에게는 12 아들이 있었습니다. Jacob had 12 na anak. 그들은 다 하나님을 섬기는 사람들이었습니다. Ngayon, syempre si Jacob, kilala niya ang Panginoon. So meron silang tatay na nakakilala sa Panginoon. Lahat ng anak niya, siguro alam din kung sino ang Panginoon. 그러나 그 많은 형제들 가운데 어떻게 신앙생활을 하느냐, 어떻게 이 부분 때문에 인생들이 확 갈려지기 시작합니다. Pero out of the 12 na anak ni Jacob, depende kung paano naniniwala sa Diyos ang bawat isang anak, nag-iiba ang kanilang faith. 자, 야곱의 12아들 중에서 오늘 요셉 이야기가 성경에 나옵니다. Ngayon, out of the 12, yung pinakabunsong si Joseph, siya ang ating we were going to discuss about it this morning. 요셉이 꿈을 꾸었던 것은 우리가 다 아는 것처럼 11개의 곡식단이 자기한테 절할 것이다. 그런 꿈을 꿉니다. As you read kanina sa Biblia, out of the 11, nanaginip si Joseph, meron daw 11 bundles ng grain na yumuko sa isa. 자, 우리는 이 땅을 살면서 그래도 요셉이 꿈을 꿨던 것처럼 많은 꿈을 꿉니다. Kayo, di ba, lahat tayo, habang nabubuhay ngayon, every day, natutulog tayo, nananaginip tayo araw-araw. 대개 그 꿈들은 현실에서 이루어지지 않고 그냥 지나갑니다. Minsan, nananaginip tayo sa panaginip, or minsan meron ng mga daydreamings na hinahabol. Out of all the panaginips na meron tayo, hindi lahat natutupad. 근데 어떤 경우에는 그 꿈이 실제 우리 현실생에서 이루어질 때를 경험하게 됩니다. Pero siguro meron na kayo mga ilang beses na napaginipan ng isang bagay sa inyong panaginip, pero ito ay talagang nangyari sa totoo. 그래서 우리는 꿈을 살다가 꿈을 꾸다가 좋은 행복한 좋은 일이 일어날 그런 꿈을 꾸게 되면 혹시 오늘 이번 주간에 나한테 이런 일이 일어나지 않을까 기대하는 것도 있습니다. Minsan, di ba, kung maganda ang inyong napaginipan sa gabi, meron kayong inaasal ngayon, siguro ngayong linggo na ito'y magiging isang swerte na linggo. 그러나 그렇게 꿈에서 좋은 일이 있다고 현실 세계에서 그대로 이루어지는 경우는 얼마 안 되죠. Pero ang katotohanan, hindi lahat ng iyong magagandang panaginip ay talaga nagiging swerte o nangyayari na totoo sa inyong buhay. 그래서 그냥 꿈은 꿈이에요. Kaya, dream is a dream. 그렇지만은 어떤 경우에 특별한 경우들이 나오기 시작합니다. 오늘 요셉은 자기가 그냥 꿨던 꿈이 아니라 이 꿈이 하나님으로부터 온 꿈이었습니다.
Pero si Joseph, meron siyang very special dream. Meron siyang isang bagay na paginipan. Pero ito hindi panaginip. Kanyang pinaginipan lamang, but it was a dream that came from the Lord. 요셉 자신도 이 꿈은 그냥 지나가는 꿈이 아니고 특별한 무엇가 있다. 요셉이 그걸 느꼈습니다. Naramdaman ni Joseph, may special na mensahe ang aking panaginip. Ito ay hindi ka parang isang katulad ng normal na panaginip lamang. 그래서 자기가 그런 확신이 있었기 때문에 그의 형들하고 아버지가 있는 데서 자기 꿈을 얘기합니다. 11개의 곡식단이 나에게 절할 거다. 즉 당신네들이 앞으로 나한테 절할 일이 생길 것이다. 그렇게 얘기를 합니다. Mayroong very special confirmation and affirmation si Joseph na sa kanyang panaginip. Kaya naglakas loob siya na sinabi sa kanyang kaharap na kapatid at sa kanyang pamilya na may 11 na bundles of grain na nagmumuko sa akin. Ibig sabihin, in one day, kayo mga kuya ko, ako ang iyong yuyuko kayo sa harapan ko. 요셉은 자기가 꿨던 꿈이 이게 그냥 지나가는 꿈이 아니라 하나님으로부터 온 꿈을 자기가 알았고 그 다음에 다시 하나님이 그에게 같은 내용의 두 번째 꿈을 우리가 9절에 보면 다시 이야기가 나옵니다. So meron pala special na ability si Joseph na nakilala niya kung ano ang kanyang panaginip at ano ang panaginip na mula sa Panginoon. At pangalawang mensahe ang binigay ng Diyos sa kanya in verse 9. 그러니까 요셉이 두 번째 꿨던 꿈은 이런 꿈입니다. So ito ang pangalawang panaginip ni Joseph. 11별이 나에게 절할 것이고 거기다가 해와 달들도 나한테 절을 할 것이다. 그렇게 얘기를 합니다. Sa verse 9, sabi ni Joseph, hindi lang bundles ng grain ang magbabaw sa akin, but it was the sun, the moon, and 11 stars. 그러니까 이 꿈의 해석은 자기 형제들 11명이 자기한테 앞으로 절할 뿐만 아니라 아버지와 어머니도 나한테 절할 그런 날이 온다고 이렇게 이야기를 합니다. So sabi ni, naglakas loob si Joseph na sabihin sa harapan ng kanyang pamilya, hindi lang mga kapatid ko ang yuyuko sa akin, dahil as we see on verse 9, pati daw ang between at ang araw at ang the sun, the moon, and the between. Ibig sabihin, hindi lang yung mga kapatid ko, kundi my mother and my father, lahat kayo, yuyuko kayo sa harapan ko. 자, 이 이야기를 들은 그의 형들과 심지어 그의 아버지도 이 자식 웃기고 있네. 이런 걸 꿈을 꿨다고 이루어진다고 우리한테 얘기를 해? 이런 식의 반응이었습니다. Ngayon sa verse 10, nababasa natin, ano ang nagiging reaction ng kanyang pamilya? Instead na nagiging natuwa sila, nagalit sila, nainis siguro sila, ang yabang naman ng aking bunsong anak. 자, 그런데 오늘 창세기 37장 11절에 보면 이런 말이 나옵니다. 그의 형들은 시기하되 그의 아버지는 그 말을 간직해 두었더라. But we read in another Bible verse, sabi, in the next verses, verse 11, yung mga kapatid daw ni Joseph ay naiinggit sa mga panaginip, pero daw ang kanyang ama ay ito ay tinago sa kanyang puso. 자, 여기서 보세요. 자, 요셉의 형제들 12명. 그 다음에 요셉의 아버지 야곱. 성경에는 안 나오지만 어머니. 어머니 왜 이제 요셉은 부인이 많았으니까. 그러면 우리 대충 잡아도 한 20명 정도가 이 꿈 얘기를 직접 들었습니다. Pero di ba alam natin, ang kasamang kapamilya ni Joseph ay hindi lang kanyang 11 na brothers, ang kanyang tatay na si Jacob, at hindi na babanggit dito sa verses na nabasa natin. Pero di ba si Jacob, marami siyang asawa. So hindi lang nag-iisang nanay ang kanyang kasama, kundi siguro iba't ibang nanay. So mahigit siguro 20 sila na narinig ang panaginip ni Joseph. 나머지 요셉과 요셉의 아버지 야곱 외에는 이 꿈의 비밀에 대해서 전혀 알지도 못하고 이해하지도 못하고 관심도 없었습니다. Ngayon, nung narinig nila ang panaginip ni Joseph, wala silang interest sa magiging kahulugan, but they were basically inignore nilang lahat. 그러니까 이 요셉이 꿈을 꾸었던 이 꿈이 이게 좀 심상치 않다. 그러니까 뭔가 있다. 이거를 인식했던 거는 요셉하고 야곱 두 사람뿐이었습니다.
nabasa natin, di ba? Lahat ng mga pamilya na siguro mahigit 20 ang narinig sa kwento sa panaginip ni Joseph. Pero sino lang ang nagtago ng narinig nila sa kanilang puso? It was only two, si Jacob, ang kanyang ama, at si Joseph, siya mismo. Lahat sila yung ibang mga kapatid na pamilya, parang di baliwala. 자, 창세기 그 다음에 이후의 기록을 보게 되면 요셉이 이집트의 국무총리가 되고 그 다음에 그 흉년이 들어가지고 그래서 먹고 살 수가 없으니까 형제들과 아버지가 다 이집트 땅으로 오게 되고 그리고 국무총리를 만나서 모르니까 거기 앞에 그 당시에 전통의 예대로 절을 하고 이런 장면들이 그 다음에 성경의 기록에 나옵니다. Pero alam natin, di ba, ang iba't ibang ang naging kasunod na storya sa Biblia. Ano ang nangyari? Nagkatotoo dahil si Joseph, kahit siya ay binenta bilang isang alipin sa bansang Ehipto, siya ay at last naging prime minister. Ang nangyari, buong bansa ay nahirap dahil sa 7 years of famine. Wala sila makain. So ano nangyari sa kapamilya ni Joseph? Pumunta sila kay Joseph na prime minister na hindi nila alam ang kanilang pinakabunsong kapatid na kanilang binenta, siya pala ang nagiging hari kung saan siya ay may kapangyarihan magbigay ng pagkain. So ang ginawa nilang pamilya, yumuko sila sa harapan ni Joseph. So ang ibig sabihin ng kanyang panaginip ni Joseph, ito ay nagkatotoo. 몇십 년 뒤에 벌어질 일을 그거를 이미 예상하고 알고 있었기 때문에 준비한 사람은 요셉하고 야곱 두 사람뿐이 없었습니다. Hindi ito nangyari sa isang linggo or sa saglit. Ito nagkaroon ng ilang taon, mahabang panahon para magkatotoo. Pero nung habang panahon na nagkatotoo, dalawa lang tao ang naghanda sa panaginip, which was Joseph, na nagsikap, natuparin ang kanyang napanginipan, at naniwala sa kapangyarihan ng Diyos na someday magkakaroon ng better days, at si Jacob na may pag-asa na sana one day makikita ko ang aking bunsong anak. 우리가 다 여기에 몇십 년 뒤에 무슨 일이 벌어질지 알 수 있는 사람은 여기서 아마 얼마 없을 겁니다. Sino kaya sa atin ang may kapangyarihan malaman kung ano ang mangyayari after 10 years or so? Kayo, alam niyo ba ano mangyayari sa buhay niyo after so many years? 그러니까 이 중에서도 요셉과 야곱처럼 자기가 몇십 년 뒤에 하나님이 자기를 어떻게 쓸 것인지를 알 수 있는 사람들이 있다는 겁니다. Pero sabi ng Panginoon, as we see the story of Joseph, hindi naging mabuti ang kanyang journey of life in this so many years hanggang matupad ang pangarap na binigay ng Diyos. Lahat ay actually kahirapan lamang. But, naniwala siya na mangyayari someday. Just like that, kahit sa ating lahat, walang nakakaalam kung ano mangyayari after so many years, pero daw may binigay regalo ang Panginoon, at least one or two sa inyo na nakakaalam na ito ay magkakatotoo someday in my life. 오늘 신앙생활의 실력은 뭐냐? 똑같이 예배드리고 똑같이 기도를 하는데 몇십 년 뒤에 하나님은 나를 어떻게 쓰고 어떻게 할 거다. 그걸 예상을 하고 알고 준비하는 그런 사람들이 있을 것이고 대부분의 사람들은 그냥 와서 예배드리고 기도하고 그다음 몇십 년 뒤에 벌어질 일에 대해서는 별로 관심도 없고 알지도 못하고 그런 사람으로 분류가 될 겁니다. Dalawang klaseng buhay ang makikita natin sa story ni Joseph. Katulad ni Joseph, hindi niya alam paano, pero meron siyang kasiguraduhan na mangyayari ang binigay na panaginip sa akin ng Panginoon. Kaya nagtiyaga, nagsikap, at hinawakan niya ang promise ng Panginoon for so many years. At meron din naman isang klase ng mga tao, parehas kayo binigyan ng mabuting turo ng kanyang, katulad ni Joseph at ng kanyang kapatid. Parehas sila pinagmahal ng kanyang magulang. So, ibig sabihin, meron siguro sa inyo na pupunta sa simbahan, nagdadasal, nag-worship, gumagawa ng mga kabutihan sa buhay, pero walang kasiguraduhan. Parang di ba baliwala. Kung mangyayari. Kung hindi, walang mangyayari. So may mga dalawang klase ng dito naghihiwalay kung matutupad or hindi sa inyong mga buhay. 나는 여러분들의 신앙생활의 실력이 요셉처럼 장래 벌어질 일을 알고 준비하는
그런 복된 신앙생활에 실력자들이 많이 나오시기를 주의 이름으로 축원합니다. I bless you in the name of God. Alam niyo ba kung sino ang may totoong biyaya sa buhay? Ang taong may biyaya, ito ang taong nag-expect, naghihintay, at nagsisikap na someday, di ko alam paano, mukhang walang mangyayaring mabuti dahil puro naman kahirapan pa rin. Pero nagtsatsaga araw-araw dahil may pag-asa na someday, tutuparin ng Panginoon ang kanyang pangarap sa akin. Dito maghiwalay ang resulta ng inyong buhay. 여러분들이 요셉처럼 그런 신앙의 실력만 갖추어져서 하나님이 요셉에게 주었던 것처럼 그런 아름다운 귀한 꿈을 여러분에게 준다면 요셉처럼 여러분도 이 땅에서 이렇게 하나님을 위해서 멋있게 살 수 있는 꿈 같은 역사가 우리의 능력이 아니라 하나님의 능력으로 이루어질 수 있다는 겁니다. Si Joseph, kilala siya bilang dreamer. Hindi dahil dreamer, wala may pag-asa siya, mayroon siyang panaginip, at naghihintay siya mangyayari, at na puro mga magaganda lang ang mangyayari sa kanyang buhay dahil binigyan siya ng pangako ng Diyos. But ang totoong dreamer, nagtsatsaga, naghihintay, katulad ni Joseph, nagsasaya kahit mahirap ang ngayon sitwasyon na ito dahil someday, tutuparin ng Panginoon na isang nakagulat na paraan na di alam ng lahat ng tao kung paano nangyari ang ganong klaseng milagro sa inyo, but ito ay gagawin ng Panginoon katulad ng nangyari sa buhay ni Joseph. 하나님의 축복의 역사는 주님이 와서 그랬습니다. 그 당시에 많은 권력자들과 부자들이 자기들과 같이 교제하지 아니하고 없는 사람들, 그 사람들 불량배들하고 이렇게 교제할 때 왜 당신은 그런 사람들하고 하느냐, 나하고 하지. 근데 주님이 유명한 말을 했습니다. 건강한 자에게는 의원이 쓸데없고 병든 자에게야 쓸데있다. 나는 의인을 부르러 한 게 아니라 죄인을 부르러 왔다. 바로 그 말씀은 뭡니까? 우리가 이 땅에서 가진 게 없고 남에 비해서 없고 배운 게 없게 한다 할지라도 하나님만 요셉처럼 진실히 섬기기만 하면 아무 상관없이 부자도 가난한 자도 배운 자도 안 배운 자도 다 이 요셉의 축복 속에 들어갈 수 있다는 거, 이게 우리 하나님이 우리에게 주신 복음의 진리의 말씀이고 위로의 말씀입니다. Ba't kaya sinama ng Panginoon ang storya ni Joseph sa Biblia? Ito ay siguro dahil gusto ng Panginoon na ipaalala sa ating araw-araw, katulad ng ginawa ni Jesus nung siya ay nabubuhay sa mundo for His ministry. As you know, si Jesus, He came on earth as Panginoon. Meron siya kapangyarihan na magiging pinakamataas at pinakamakapangyarihan na tao noong panahon. Pero pinili ni Yesu Cristo na siya ay bumaba at samahan niya yung mga pinakamahirap at pinakamanga taong hindi kinikilala ng buong ibang tao. He went to the poorest of the poor, doon sa mga tao na di ba hiniwalay nila yung mga Pharisees at saka yung mga ordinary people. So pinaghiwalay nila yung mga tao matatalino or may pinag-aralan sa wala. Pinili ni Jesus Cristo isama sa mga taong walang-wala sa buhay because Jesus Cristo, not only Jesus Christ but also Joseph in his life, had a perfect vision which came from the dream that gave from the Lord, and acknowledge nila that hindi ako kailangan masaya ang aking sitwasyon ngayon. Hindi dapat ako kahit wala akong pinag-aralan, kahit wala akong kayamanan ngayon, kahit punong-puno ng kahirapan ngayon, di bale wala dahil someday it will happen. 하나님이 이 시간에 요셉에게 주었던 그 믿음의 폭, 하나님이 그런 귀한 꿈을 요셉에게 주고 이루어질 수밖에 없었던 그 요셉의 믿음, 하나님을 향한 요셉의 그 마음, 그 요셉의 마음이 오늘 우리가 이 예배 시간을 통해서 여러분의 마음속에 활짝 열어서 하나님이 그 요셉의 믿음과 요셉의 마음을 허락해 주시기를 주 예수 이름으로 축복합니다. I bless you in the name of Jesus Christ. Sana lahat tayo magkakaroon ng confirmation and magkakaroon tayo ng katatagan sa buhay katulad ni Joseph, that whatever vision and dream that God gave you, alam ko lahat kayo meron. Whatever desires in your heart that God gave you na mangyayari at gusto niyong mangyari, it will happen in God's timing. Just have patience, just have faith, and just wait for God's timing to work in your life.
오늘 이렇게 요셉의 이야기를 하고 제가 요셉처럼 그런 꿈을 얻을 수 있었던 제 이야기를 소개하려고 합니다. Gusto ko lang ibanggit ang aking storya kung paano naging inspirasyon si Joseph sa akin. Kaya nung bata ako, nagkaroon ako ng isang panaginip at ito ay naging aking goal kung paano ko natyaga ang aking buhay. Gusto ko ibahagi sa inyong lahat. 저는 믿는 집에서 태어나서 어렸을 때부터 어머니 뱃속에 있을 때부터 계속 교회를 다니고 그리고 목사가 되었습니다. Ako ay isang mapalad dahil pinanganak ako sa isang nanay na may naniniwala sa Diyos. Kaya doon habang buntis ang aking nanay, ako nasa sinapupunan ng aking nanay, doon na pa rin ako nagsimula magsimba. At salamat sa aking nanay, ako ay naging isang pastor kasama sa kanyang dasal. 몇십 년 동안 신앙생활을 성실하게 잘 보여준 것처럼 주일날 잘 나오고 기도 생활하고 열심히 했었습니다. 그렇지만 요셉이 만났던 그 하나님을 저는 만나지 못했습니다. Pero nakakahiya sabihin sa inyo na nag-a-attend ako ng Sunday school, pumunta ako sa youth service namin for years kasi lumaki ako sa simbahan. Pero nakakahiya dahil hindi ko nakilala si Jesu Cristo tulad ng paniniwala ni Joseph. 요셉처럼 그 하나님을 만나지 못했던 내 신앙 상태이기 때문에 제가 섬기는 교회는 굉장히 어려웠었습니다. Dahil napakaliit ng aking pananampalataya sa Panginoon, despite na ako ay nagsisimba, sa aming simbahan na pinalakihan ko, ito ay dahil sa akin kulang sa pananampalataya, nagkaroon ng isang malaking problema at kahirapan ng aming simbahan. 교회 건물도 없었고 교인들은 한 50명 분이 안 되고 그렇기 때문에 교회 돈도 없었고 그러니까 내가 생활비도 조금 받았고 그래서 가난했고 차도 없었고 그렇게 굉장히 어렵게 살았어요. So, naging pastor ako, pero dahil hindi ako kasing lakas loob na nagkaroon ng niwala sa pananampalataya sa panaginip na binigay ni Jesus kay Joseph, ang sinimulang simbahan, napakahirap. Wala kaming pera, maliit ang aming lugar, nag-renta lang kami, wala kaming sariling simbahan. Kaya konti lang din ang love gift ng ating natatanggap at mga konti din talaga ang mga tao pupunta sa simbahan din. 요셉을 이렇게 축복하고 가난한 요셉을 이집트의 공무성을 만났던 그 하나님은 나하고는 아무 상관이 없었습니다. So, kilala ko na naman si Joseph kahit noon, dahil pastor na ako, di ba? Pero sinabi ko sa aking sarili, si Joseph, isang alipin, napakahirap, biglang naging pinakamayaman sa buong lugar nila. So sabi ko, kay Joseph lang yan mangyayari, hindi sa akin. Kasi hindi naman ako si Joseph. 저는 목회하면서 이렇게 좋은 건물과 많은 교인들이 있고 그다음에 교회 홍보도 많이 나오고 저 시간도 많이 들고 제 자가용도 좀 있었으면 좋고 그런 게 꿈이었는데 하나도 이루어지지 않았습니다. Lahat ng ibang pastor na aking kaibigan nakikita ko, ang saya ng buhay, nakakaingit ang kanilang buhay dahil sila may simbahan na malaki katulad nito, may sariling lupa na simbahan, hindi na kailangan alala tungkol sa upa buwan-buwan. Maraming mga tao nagsisimba sa mga kaibigan ko at meron din silang sasakyan pero ako wala sa lahat. 그래서 저 아내는 왜 그런 축복을 못 받는지를 봤습니다. 그래서 저한테 얘기했습니다. 한마디로 얘기해서 당신 기도 생활을 깊이 안 한다. 기도를 깊이 안 한다. 그렇기 때문에 당신이 축복을 못 받는다. 부인이 저한테 가르쳐줬습니다. Pero, meron akong asawa na siya ang nagsabi sa akin ng katotohanan. Sabi ng aking asawa, ikaw, naiingit ka lang sa iba-iba mong mga pastor na nakikita, pero alam mo ba kung ano ang dahilan kung bakit tayo naghihirap araw-araw financially at hindi tayo nagiging matagumpay bilang isang pastor dahil hindi ka nagdadasal ng seryoso. Sinabi sa akin ng asawa ko. 아내는 기도해야만이 요셉이 받았던 그런 축복을 받아야 된다고 얘기를 했지만 제가 아내의 말을 믿지도 듣지도 않고 전 70대로 이런 생활을 했습니다. Pero sabi ng aking asawa, si Joseph nagiging matagumpay from kahirapan, nagiging hindi lang mayaman, but super mayaman dahil sa isang dahilan lang, dahil sa kanyang pagdadasal araw-araw. Kaya ikaw,
dapat magdasal ka para magkaroon tayo ng tagumpay sa buhay. Nung sinabi sa akin ng asawa ko, sabi ko, alam ko naman na kailangan magdasal, pero nagdadasal naman ako. So, pero in-ignore ko siya. Hindi ko siya gusto marinig, hindi ko siya kaya tanggapin. 기도한다고 너도 몇십 년 동안 이렇게 알려는데 기도한다고 되겠냐? 그래서 내가 믿지를 않았어. Sabi ko, nagdadasal naman ako siguro, pero wag mo sabihin sa akin na kulang ang aking pagdadasal. At siguro, sige, magdadasal ako, pero ito ba'y magbibigay ng pera sa atin? Hindi naman siguro. So, nag-away kami. 그래서 내가 말을 안 들으니까 저희 집사람한테 저희 아내가 하나님 앞에 기도했습니다. 제발 자기가 좋아서 기도하는 목사가 되게 해달라고 4년을 하나님 앞에 울면서 기도했습니다. Dahil napakatigas na ulo, ako, nagdasal lalo ang aking asawa for 4 years. Nagdasal, ito ay binanggit na sa akin later on. Sabi ng aking asawa na nagdasal ako araw-araw para sa iyo na sana, Panginoon, bigyan mo ako ng isang asawang pastor na nagdadasal ng seryoso. 아내 기도 때문에 하나님은 저에게 하루에 4시간씩 기도할 수 있는 능력을 주었습니다. Nangyari sa totoo lang, nakakagulat ng isang milagro because God gave me the heart to pray every day for 4 hours. 하루에 4시간씩 기도하면서 제가 하나님 앞에 건물도 주세요. 교회들도 많이 보내게 해주세요. 병도 고치게 해주세요. 말씀의 능력을 주세요. 또 가발도 주세요. 그런 기도를 하나님 앞에 하루에 4시간씩 했습니다. For 4 hours, araw-araw, dahil wala na akong pag-asa. Nagdadasal ako parang sabi ko, Panginoon, bigyan mo ako ng isang malaking lupa. Panginoon, bigyan mo ako ng isang malaking building. Panginoon, bigyan mo ako ng maraming pera, maraming tao sa simbahan to. At Panginoon, sana bigyan mo ako ng sasakyan. 하나님은 내가 그렇게 기도해도 아무 들으시는지 안 들으시는지 나한테 아무 사인도 없습니다. Ang tagal-tagal ko na pinagdasal dahil sabi ng aking asawa na humingi daw ako sa Panginoon ano yung mga kakulangan ko sa buhay. Pero tila walang nangyayari kahit ano. 그렇게 내 딸을 하루에 4시간씩 기도하던 어느 날 하나님이 드디어 나에게 나타났습니다. Months and months, buwan-buwan, nagdadasal, dumapas na, pero tila napakatahimik at parang ayaw niya pakinggan ang aking pagdadasal. Hanggang ang nangyari, buntik na ako subuko magdasal, pero 한 목사, 너 진짜 이거 나 가고 싶냐? 이렇게 하고 저한테 마음으로 하나님이 제 마음으로 물어봤습니다. ako'y nagdadasal ulit. Sabi ko, Panginoon, bigyan mo ako ng pera. Pero biglang sabi sa akin ng Panginoon, aking naramdaman sa aking puso, na parang tila boses ng Panginoon na sabi, Pastor Juan, sigurado ka ba na yan lang ang gusto mo sa buhay? 그래서 제가 여러분 같으면 하나님한테 나타나서 너 진짜 그거 갖고 싶냐? 물으면 여러분 뭐라고 대답하겠습니까? Kayo, ilang taon at buwan kayo nagnais na sana magkaroon ng mas magandang buhay at ito ay pinagsikapan nyo humingi sa Panginoon. Biglang, parang tila mag-respond, magsasagot ang Panginoon at binigyan kayo ng tanong, yan lang ba? Pera lang talaga ba ang gusto mo? Ano nasabihin ninyo? 여러분, Anong gusto nyo sabihin? Ano sasabihin ninyo? Yes or no? Yes. Pera. ISPO, yes, no, yes. Sige, yes. Pakitaas naman. Pagiging, huwag kayo magsinungaling. Pera lang ba talaga ang gusto ninyo? Yan naman talaga hiningi ko. Yes, taas kamay. No, taas kamay. Ano yung mga hindi? Ayaw niyo sumagot? talagang 돼요. 나는 이렇게 얘기했습니다. 하나님, 진짜 가고 싶습니다. Nung binigyan ako ng tanong ng Panginoon, Pastor Juan, sigurado ka ba na yan lang ang gusto mong hingin sa buhay? Alam niyo anong sagot ko? Sabi ko, Panginoon, yes! Yan lang talaga ang gusto kong mangyari sa aking buhay. Amen. 내가 하나님 앞에 진짜 꼭 가고 싶다고 얘기했는데 하나님이 딱 한 가지를 가르쳐줬습니다. Sabi ko, Panginoon, ako ay parang pinanganak sa hirap
ever since. Hindi ba pwede ako magkaroon ng kahit isang beses na medyo nagiging matagumpay na buhay na ako ay iingitan ng aking mga ibang kaibigan? So, Panginoon, yes! Please! Gusto ko talaga ng pera. Pero sabi ng Panginoon, sige, pero may isang bagay na kailangan mong gawin. 그래서 갖고 싶다는 게 하나님이 너 마음을 고쳐 먹어야 마음을 깨끗하게 해야 이 복을 준다고 그렇게 생각하더라도 대답이 나왔어요. Sabi ng Panginoon, sige, yan lang ba? Napakadali, pero may isang bagay na kailangan mong gawin. Bibigay ko sa iyo lahat ng iyong hihingin, pero linisin mo muna ang iyong puso. 그래서 마음을 깨끗하게 해야 이런 것을 준다고 해가지고 제가 그때부터 한 3년 동안 제 마음을 세탁해 놓고 빠졌습니다. For 3 years, sabi ng Panginoon, bibigyan niya daw ako ng napakadaming pera. So, hindi dapat, di ba, gagawin ko talaga lahat para linisin ko ang aking puso. So, for 3 years, nilabhan ko sa washing machine ang aking puso. 제 마음을 세탁해 놓고 제가 하이타이를 뿌리고 물을 붓고 그래서 빨았더니 3년 만에 마음이 깨끗하게 됐습니다. Naglalaba naman kayo, di ba? Alam niyo kung ano ang proseso ng paglalaba. Nilagay ko ang aking puso sa washing machine, nilagyan ko ng Tide powder, tubig, at inikot ko for 3 years. 안 믿어요. Ayaw niyo maniwala? 세탁해 놓고 마음을 봐 깨끗하게 한다는 Di ba? Yan ang pinakamadaling gawin para panglinis na gamitin ng washing machine. 이해가 안 되면 묻지도 않아요. Di kayo naglalaba? Or ayaw niyo lang maniwala? 여러분도 저처럼 그런 복 받고 싶으면 집에 가가지고 마음 깨가지고 세탁기 집어부터 빨리 먹는 Kung gusto niyo yumaman, dahil yan ang tinuro sa akin ng Panginoon, linisin ang iyong puso, yan din ang gawin niya pagkatapos umuwi sa bahay, lahat ng mga puso niyo ilabas niyo, ilaban niyo na. 저는 목사님만 너 마음을 깨끗하게 해야 이런 복 준다 그렇게 얘기해서 원문을 찾았는데 마음을 깨끗하게 하는 그걸 내가 교인들에게 가르쳐줬지만 정작 나는 몰랐습니다. Nakakahiya dahil ako isang pastor na sinabi sa akin ng Panginoon, linisin mo ang iyong puso. Sabi ko sa sarili ko, linggo-linggo ako tumatayo sa harapan ng mga tao para turuan or ibahagi sa aking miyembro na kailangan malinis ang iyong buhay sa harapan ng Diyos. Pero sabi sa akin ng Panginoon, ako daw ay kailangan linisin ang aking puso. 그 결국에는 사람의 마음을 참 정결하고 깨끗하게 하는 것은 사람의 노력이나 의지로 하는 게 아니라 예수 그리스도 그 피의 능력이 내 마음에 임해야만이 깨끗하게 된다는 것을 그때 배웠습니다. Noon lamang ko natutunan, ang totoo pala pagiging palinis ng iyong puso. Nung sabi sa akin ng Panginoon, linisin mo ang iyong puso, Pastor Wang, at ako ay ilang parang nagkaka-break ng ego, nandun ko lang nalaman, ang paglilinis ko lang ng puso, hindi dahil sa aking skills or sa aking kaalaman, kung anong ilang beses ako nagbabasa ng Biblia, but it's really about trusting 100% on the power of the blood of Jesus. 주 예수 그리스도의 보혈의 능력이 내 마음에 임하기 시작하자 내 마음에 변화가 일어나기 시작했습니다. Kahit napakadami kong alam sa aking ulo kung ano ang kailangan gawin ng isang taong may mukhang malinis, hindi ko pala naranasan ang totoong dugo ng Diyos na siyang maglilinis sa aking buhay. Doon lamang nagsimula, at ito'y nagtagal ng 3 taon, dahil unting-unti ko talaga pinugasan ang aking buhay gamit ang dugo ng Diyos. 여러분 제가 느낌을 주시면 마음의 변화가 있습니다. 마음도 깊은 곳에서 건강하게 살고 싶다는 주님과 같은 마음을 가지고 살고 싶다는 그런 마음의 소원이 마음속 깊은 데서부터 일어나기 시작했습니다. Dati ang palagi ko pinagdadasal at ninanais sa aking buhay, Panginoon, sana magkaroon ako ng material blessing. Panginoon, sana magkaroon ako ng ganitong bagay-bagay. Lahat ng mga nakikita ko sa mata ang aking hinihingi. Pero nung nagsimula ako natanggapin
na ang dugo ng Diyos ang simula ng pagbabago at paglilinis ng aking puso, I started to ask the Lord, Lord, sana ako ay magiging isang banal katulad mo. Sana, Panginoon, bigyan mo ako ng mga iyong pagmamahal sa aking puso. So, nung tumitingin ako sa mga ibang tao, hindi na ako naiintindihan kung ano ang meron sila, pero nagkakaroon ako ng tunay na pagmamahal mula sa gumagaling sa loob ng aking puso. 그것은 우리가 태어나서부터 죄인이 그 마음속 깊은 곳에서 거룩한 것을 사모하고 깨끗하게 살고 싶다고 하는 마음의 소원이 일어나는 것은 사람이 공부를 하고 성경을 많이 읽고 그렇게 하고 기도만 많이 하고 열심히 공부한다고 일어나는 게 아니라 우리 마음속 깊은 곳에 하나님의 은혜를 주셔서 그 거룩하게 살고 싶다고 하는 그 소원을 하늘로부터 내려와야만이 죄인들이 드디어 거룩함을 사모하기 시작한다는 것을 그때 깨닫게 되었습니다. Ang totoong paglilinis ng iyong buhay o yung puso ay magsisimula lamang at ito ay binigay sa akin ng Panginoon na nagtagal ng 3 taon para ito ay nalaman ko na lahat tayo ng anak sa mundo meron tayong original sin. Dahil sa original sin, nagkakaroon tayo ng bulag-bulagan, hindi natin nakikita ang tunay na kaibigan, tunay na pagmamahal ng Diyos o kanyang gusto sa ating buhay, kundi nabubulag tayo sa mga ibang bagay na madudumi sa mula sa mga makabundong mga bagay. Pero, nung nag-nais tayo na lumapit sa Diyos at harapin ang malinis na pag-ibig, the pure intention of the Lord for us, which is always good, saka lamang at unti-unti nabubura yung mga kadumihan sa mundo. At instead na gusto ko lumapit sa makabundong bagay, nabibigyan ako ng Panginoon ng kanyang grasya na magiging lumapit sa Panginoon. At ito'y nalaman ko, hindi ito galing sa aking kasikapan, kundi ito yung isang regalo na kailangan natanggapin natin mula sa Diyos. Ang simula. 그 마음의 거룩한 소원이 일어나기 시작합니다. 내 신앙의 형태는 완전히 달라지기 시작했습니다. Noong nagkaroon na ako nung nilinis ng Panginoon una, nagsimula siya nilinis ng ating mata, instead na ako ay humihingi na, makulit ako humingi na makabundong bagay. Sabi ko, Panginoon, sana gawin mo ako isang banal at malinis sa tao sa harapan ko. Walang nagbabago nangyayari sa aking sitwasyon, pero may nangyayari napakalaki sa aking nararamdaman, sa aking emotional. 내 마음에 거룩함을 사모하는 마음을 주고 거룩하게 살아가는 동안에 하나님 내가 이렇게 원하는 교회 건물도 줬고 또 교육도 많이 보내줬고 헌금도 많이 나오고 개신하님도 많이 들어가고 참 많이 말씀했습니다. Naging katotohanan talaga ang pangako ng Diyos. Dahil 3 taon, kailangan niya ako linisin. So, munti-munti ako lumalapit sa totoong pagmamahal ng Diyos. Instead, hindi ko ito pinilit, pero bigla naging natural na nagbago ang aking pagdadasal. Imbes na palagi ako humihingi ng makabundong bagay, araw-araw na ako humihingi ng Panginoon. Panginoon, bigyan mo ako ng banal na puso. Panginoon, linisin mo ang aking puso. Ito ay natural na lumalabas sa aking bibig tuwing nagdadasal. So, ang nangyari, after 3 years, tumingin ako sa aking sarili. Nagulat ako dahil hindi ko alam paano, pero isang saglit nagkaroon ako ng malaking bahay, malaking lupain ng simbahan. Ang aming simbahan ay siksik at umaapaw ng mga tao. Binigyan ako, Panginoon, ng wakas ng isang napakagandang sasakyan at binigyan ako ng Panginoon na walang kaubusan sa pera sa aking bulsa. 많은 목사님들이 제가 가지고 있는 이렇게 돈과 차와 또 교회와 이런 걸 굉장히 부러워합니다. Sana maniwala kayo, pero lahat ng aking mga kaibigan ngayon, inggit na inggit sila sa akin. Inggit sila dahil alam nila mayaman ako. Inggit sila dahil alam nila hindi na ako nahihirapan sa buhay. 완전 제 인생이 바뀌었습니다. 요새처럼 제 인생이 바뀌었습니다. 왜냐하면 예수 그리스도 보혈의 능력, 정결가는 그 능력, 그런 마음을 깨끗하지 않은 그 힘이 오면서부터 제 육신적인 환경은 180도 바뀌었습니다. 이 놀라운 축복의 변화에 대해서 보혈의 능력, 그다음에
당신의 축복, 땅의 삶의 풍요와 이러한 놀라운 신앙의 원동력이 여러분에게도 나타나기를 주의 이름으로 축복합니다. I bless in the name of the Lord. Katulad na nangyari, biglang nagbago ang status ni Joseph. Isang alipin, naging isang prime minister. Isang saglit lamang at nagbago ang sitwasyon ng buhay na hindi alam ng mga tao paano nangyari, pero gumagalaw ang Panginoon for so many years. Katulad noon, ako ay isang napakasimple, walang-wala, na isang napakamaliit na pastor na palaging inggit sa iba, pero biglang binago ng Panginoon ang mga sitwasyon sa aking buhay na hindi ko talaga alam paano ba niya ako binigyan ng ganong klaseng blessings, pero ito'y binago bigla ng Panginoon dahil tinupad ko ang pangarap ng Diyos na binigay sa akin, katulad ng pangarap na binigay ng Panginoon kay Joseph. At ito ay pwede mangyari din sa inyong lahat. 요셉의 하나님, 그게 요셉을 그렇게 풍부숭이로 그렇게 축복했던 요셉의 하나님, 그 하나님은 나의 하나님이었습니다. 또 내 인생을 그렇게 바꿔줬습니다. 마찬가지로 요셉의 하나님, 나의 하나님, 그 하나님이 여러분의 하나님이 되시기를 주의 이름으로 축복합니다. Dati, binabasa ko ang Biblia, sabi ko, si Joseph, siguro swerte lamang. Si Joseph, kasi siguro si Joseph, mayroon siyang mga ibang bagay, ibang siguro kapangyarihan hindi nakasulat dito. So, si Joseph, ganun pwede mangyari, isang alipin na magiging isang napakayaman na prime minister. Pero nung binago ng Panginoon ang aking kadumihan sa aking buhay at ang aking puso, at palagi kong ninanais na Panginoon, sana gawin mo akong badal katulad mo, biglang binago ng Panginoon ang aking buhay. At dyan ko lang nalaman, ang Panginoon pala ni Joseph ay Panginoon ko din. At alam ko, ang Panginoon ni Joseph, ang aking Panginoon, siya din ang iyong Panginoon din sa inyong lahat. 저는 그런 축복 속에서 목회를 37년 목회를 잘 마쳤습니다. Kaya sa salamat sa grasya ng Panginoon, wala akong ginawa kundi magdasal at humingi ng pagiging linisin ng aking buhay, ang aking puso. For 37 years, ako naging isang pastor at nag-retired. 교회에서는 그동안 수고했다고 저한테 퇴직금 말씀하기를 상당히 많은 것을 주었습니다. Salamat sa aking simbahan. Dahil nung ako ay mag-retire, sabi ng aking simbahan, Pastor, salamat sa lahat ng mga taon na iyong pinakihirapan. So binigyan ako ng simbahan ng napakalaking retirement fund at monthly na aking pangsustento. 25년 전에 하나님이 거룩하게 살라고 했던 그 씨앗을 준 게 25년 동안 살았습니다. For 37 years ako naging pastor, 12 years lubog sa kahirapan ang aming simbahan. Walang pag-asa, mukhang pag-asa. Pero for the past 25 years, biglang binukas ng Panginoon ang aking mata kung saan ako dapat itong humingi. Ito ay naging isang napaka-masayang biyaya na 25 years of ministry na abundance in the Lord. 그 거룩함을 나에게 이렇게 왔습니다. 그동안 수고를 열심히 하고 우리 수고해서 교회에서 많은 것을 저에게 줬습니다. 이제 하나님 나라 가기 전까지 그런 잘 쓰고 여행도 아니고 그렇게 살아갈 수 있습니다. 그러나 내 마음의 거룩한 수고는 그게 아닙니다. 남은 생에 어떻게 하면 예수처럼 살아갈 수 있을까? 그것이 저와 우리 수사람의 마음의 소원입니다. Nung kami nag-retire sa aming last church, sabi ng simbahan, Pastor, salamat po. Huwag na kayo mag-alala ng iyong buhay after retirement. Kami na po bahala. So binigyan nila kami ng nakagulat na amount na sa Lapi for Retirement Fund. Nag-promise sila na habang buhay, hindi hanggang kami mamamatay, tuwing buwan-buwan, isustain nila kami. Sabi ko sa aking asawa ko, ito ay isang napakalaking regalo at ito ay hindi natin na-expect 25 years ago. Pero 25 years nangyari, umaapaw. Pero sabi din ng Panginoon, Pastor Juan, hindi lang dapat pang sa inyong dalawa lamang asawa, kasiyahan, gagamitin mo ang iyong pera, kundi gamitin mo sa banal na paraan. 그래서 제가 참 하나님처럼 예수님처럼 하고 싶어하는 아이들의 하나님은 저에게 이렇게 이야기해 줬습니다.
Pero sabi ko sa Panginoon, dahil Panginoon, wag, gusto ko maging banal katulad mo hanggang ako ay mamatay. 너 그렇게 낮춰 살고 싶냐? 그렇게 물었습니다. Sabi ng Panginoon sa akin, bigla, isang katanungan na nagugulat ako, sabi ni Jesu Cristo, Pastor Juan, totoo ba na gusto mo mamatay at mabuhay katulad ng aking buhay? Katulad ng nakikita mo sa akin? 예수처럼 살고 싶다고 대답한 나에게 주님은 이렇게 얘기했습니다. Sabi ko, yes, Jesus, gusto ko mabuhay at mamatay katulad ng iyong buhay dahil ikaw lamang talaga naman ang aking kasagutan sa buhay. Ito ang kaning kasagutan ni Jesu Cristo. 주님은 나에게 마태복음 22장 37절부터 40절 말씀을 저에게 주었습니다. 여러분도 다 아는 아주 평범한 이야기입니다. Biglang binasabi sa akin ni Jesu Cristo ang Matthew chapters 22, 37 to 40. 네, 우리 방송실에서 찾아갔다 오면 화면 한번 들어보시죠. 그 말씀 이런 겁니다. 마음을 다하고 뜻을 다하고 힘을 다하여 하나님을 사랑하는 것이 첫째예요. 둘째는 이웃을 내 몸같이 사랑하는 것이 둘째라. Sabi ni Jesu Cristo, Pastor Juan, hanggang ikaw mamatay, gawin mo ito which is Matthew 22 verse 37 to 40. First, you must love the Lord your God with all your heart, all your soul, and all your mind. Pangalawa, love your neighbor as yourself. 나를 사랑하는 마음과 사람들을 사랑하는 마음을 가지고 너 교회에서 하는 것은 다 어려운 사람들과 선교사님들과 내 나라를 위해서 이거 다 쓰고 가. 그것이 예수처럼 사는 길이다. 라고 저에게 명령해 주셨습니다. Sabi ni Jesu Cristo, hindi dahil retired ka na, may karapatan ka naman gamitin lahat ng pera mo sa iyong kasayahan dahil deserve mo naman. Pero if you really want to live in the way of the Lord, ito ang dapat gawin mo. Nag-retire ka na, lahat ng iyong mga pera na meron binigay sa'yo, gamitin mo ito para sa pag-serve ng iba't ibang nahihirapan na simbahan, mga missionaries na nagsisilbi sa iba't ibang lugar, at mga ibang tao na nangangailangan ng tulong at pag-ibig ng Diyos, ibigay mo sa kanila lahat. 은퇴한 지 한 1년 지났는데 교회에서 그렇게 크게 많이 받은 건 퇴직금하고서는 벌써 3분의 1이 없습니다. So, 2 taon pa lang ako nag-retire, pero almost 1/3 na binigay sa akin ng simbahan, naubos ko na. 나는 내 그 많은 돈 나가는 것보다도 하나님을 위해서 사람들을 위해서 사랑하는 마음으로 그 돈을 쓰는 게 너무 기쁩니다. Pero alam niyo ba ang isang napakalaking sikreto? Ang saya gamitin ang pera at ang saya ubusin ang pera kung ito ay para sa Diyos. 하나님은 저에게 이렇게 이야기해 주셨습니다. Dahil ito ang sinabi sa akin ng Panginoon. 하나님을 진짜 사랑하고 사람을 사랑하는 마음으로 네가 이 땅에 사는 동안 갈라디아서 5장 22절부터 23절 말씀에 너희들은 이루게 되면 네가 내 뜻을 이루는 것이다. Sabi na akin ng Panginoon, hanggang ikaw ay may buhay pa sa mundo na ito, magsilbi mo ang iyong buhay katulad na mangyari sa Galatians chapter 5 verses 22 to 23. 갈라디아서 5장 22절 23절 말씀은 오직 성령의 열매 갈라디아서 5장 오직 성령의 열매는 사랑과 희락과 화평과 오래성과 자비와 양성과 온유와 절제니 이 같은 것을 금지할 적이 없다고 성경은 얘기합니다. Sabi sa akin ng Panginoon, but the Holy Spirit produces this kind of fruit in your lives: love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. There is no law against these things. 네가 그런 성령의 열매가 진짜 나타나는 그런 삶을 살아가게 되면 그 열매 때문에 예수를 아는 사람도 하나님을 영원하게 하고 안 믿는 사람도 나를 영원하게 한다. 그렇게 사는 것이 인생의 본분이라고 얘기해 줬습니다.
Sabi ng Panginoon, ang pinaka-key kung bakit tayo kailangan magsikap sa buhay ay hindi lang para sa material na bagay. Dahil ito ay kaya ibigay ng Panginoon kung gusto niya at kaya alam niya na kaya mong hawakan. Pero ang totoo pa lang sa buhay, kailangan maghingi ng banal at malinis sa puso dahil ito ang kailangan natin ipakita kung tayo ay mamamatay, which is the fruits of the Holy Spirit. 내 삶 속에 이게 성령의 열매가 내 의가 아니라 성령의 도시로 하나님의 도시로 충돌을 열리기 시작했습니다. Kung sunod natin ang kagustuhan ng Diyos, automatically magkakaroon ng prutas ng Holy Banal na Espiritu sa iyong buhay. Hindi dahil sa iyong kasikapan, kundi ito ay dahil ibibigay ng Panginoon sa kanyang kagustuhan. 그 성령의 열매가 나타나다가 저도 좋고 그것을 지켜보는 성도들도 안 믿는 성도들도 하나님을 믿으려고 합니다. Noong nagkakaroon ng unting-unting fruits of the Holy Spirit ng aking buhay, nagulat ako dahil ito pala ay sa napakalaking mensahe, hindi lang sa mga miyembro ko sa simbahan, kundi din pala sa mga tao sa labas na hindi nakakakilala sa Diyos. Pero nakikita ko sa labas araw-araw, nakikita nila ang mga prutas na ito. Ito pala ang totoong kagustuhan ng Diyos na gawin natin, may influensyahan natin ang mundo. 그 성령의 열매는 사람이 힘으로 되는 게 아니라 오직 하나님의 능력으로 우리에게 이렇게 아름다운 삶을 살 수 있는 겁니다. Ang totoong kagandahan at kasiyahan sa buhay, ang totoong tagumpay sa buhay, hindi ito ay mangyayari sa inyong hard work, ito ay mangyayari sa iyong kasikapan, iyong kapangyarihan, katalinuhan, or whatsoever, kundi ito lamang ay mangyayari kung ito ay bibigay ng kalooban ng Diyos. 우리 예수님의 사람의 꿈은 출세하고 부자하고 풍성하게 사는 게 꿈이 아니라 우리는 예수 그리스도의 삶, 즉 성령의 열매를 하늘에 드러내는 그 삶이 우리 예수 그리스도의 꿈입니다. Ang totoong panaginip na kailangan natin sundan or kailangan hawakan or kailangan natin mainggit. Hindi ito ay salapi, hindi ito ay malalaking bahay or malalaking bagay or mamahaling bagay na meron ng ibang tao. Hindi success, kundi ito ay dapat the fruits of the Holy Spirit. Dahil kung gusto ng Diyos, kung ito ang ating hawakan na ating panaginip, Panginoon, gusto ko magkaroon ng fruits of the Holy Spirit sa ating buhay. Ibibigay ng Panginoon ng mga paraan, ng mga bagay na kailangan mong meron sa buhay para ipakita ang mga prutas na ito sa inyong buhay. 그 꿈과 그리스도의 꿈과 성령의 열매가 화려하게 팽팽하게 열리는 그 꿈같은 꿈이 요셉에게 꿈을 줬던 것처럼 저희에게 그렇게 살고 싶다는 그 꿈을 하나님은 나에게 그의 능력으로 이루어 주셨습니다. Kung ibabalik ko ang aking sarili years ago, ang aking buhay ngayon ay parang isang panaginip kahit ito hindi ko talaga na-expect na mangyayari. Pero si Joseph din, siguro ang kanyang panaginip, ito ay isang parang panaginip lamang na imposible mangyari, pero naging posible sa kalooban ng Diyos. Ito ay naging kagustuhan din ng Diyos at binigyan niya ako ng kanyang kagandahang loob at grasya na mangyari sa aking buhay. Sigurado ako na mas malaking panaginip din ang gusto ibigay, ibuhos ng Panginoon sa inyong bawat buhay. 많은 사람들과 우리 교인들이 걱정을 합니다. 목사님 그렇게 돈을 주고 그렇게 막 다 써버리게 되면 다 쓰고 나면 이제 어떻게 사시려고 그러니까 걱정을 합니다. Alam mo ba kasi, ngayon, ang mga kaibigan ko, nag-aalala sila sa akin. Ang pinakamalaking problema nila sa akin, sila pa ang nag-worry sila ako. Sabi nila, Pastor, 2 taon pa lang, halos kalahati na ng pera mo, naubos mo na. Paano kung maubos na lahat? Ano ang ibubuhay? Ano ang gagawin mo sa iyong buhay araw-araw? 하나님이 하늘에서 내게 준 믿음은 그 걱정스러운 질문에 대해서 두 가지로 대답합니다. Pero kaya kong ubusin na with a masayang puso ang lahat ng meron ako kung ito ay para sa kaharian ng Diyos dahil
syempre, may dalawang pangako na unang binigay sa akin ng Diyos, which is, 첫째는 그 하나님 주신 믿음은 사람이 돈 안 아까운 사람이 어디 있어요? 하나님 그 믿음은 나에게 그게 큰 돈을 쓰는 거를 아까워하지 않은 마음을 첫째 주셨습니다. nagsasalamat ako dahil dalawang bagay ang binigay sa akin ng Panginoon. Una, syempre, tao din lamang ako. So kung isipin ko lahat ng mga ginagastos ko sa para ibahagi sa iba't ibang ministry, iba't ibang misyonaryo, iba't ibang simbahan ng aking pera, syempre nasasayangan din ako. Pero sabi na, binigyan ako ng kapangyarihan ng Diyos na una, na wag daw ako mag-isip na sayang ang pera kung ito ay para sa ministry. 두 번째는 내가 그렇게 돈을 이렇게 써도 성경이 이렇게 얘기합니다. 씨를 뿌리고 거둔다. 그동안 제가 저 몇십 년 동안 이 예수를 진짜 만난 다음에 그렇게 씨를 뿌리고 물질의 씨를 뿌리면 하나님이 풍성하게 거두게 해주셨습니다. 제가 지금 처음에 이렇게 돈을 많이 써도 하나님은 내가 죽을 때까지 절대로 돈 때문에 걱정하지 않고 내가 이렇게 돈을 써야 되는데 돈이 없어서 돈을 못 쓰는 그런 경험 안 받으십니다. 그게 내가 믿어집니다. Pangalawa, binigyan ako ng Panginoon ng seguridad sa aking puso. Dahil 25 years ako, walang-wala ako, pero, di ba, nagtanim ako ng aking pananampalataya. Nagkaroon man ng 25 years para mag-ani ako ng ganito kalaking blessing sa aking buhay. Di ba sabi sa Biblia, kung saan ka magtatanim, doon ka mag-aani. Ngayon, binigyan ako ng biyaya o regalo. Ito ay hindi lahat ng aking meron na pinansyal na pera at blessing. Hindi ito galing sa akin. Hindi ko ito pinaghirapan. Ito ay isang regalo ng Diyos. Kaya, kung magagastos ako kung saan natutuwa ang Panginoon, sigurado ako na hanggang ako ay mamamatay, hindi lang sa akin ito ay mag-e-end, hindi sa aking generasyon, sila ang mag-aani at kami ang mag-aani dahil ito ay para sa kapangyarihan ng Diyos. 믿음을 참 신뢰합니다. 진짜 믿음만 모릅니다. 믿음대로 됩니다. I really want you to believe kung saan kayo naniniwala, doon talaga mangyayari. Kung mag-doubt kayo, bibigay kaya ako ng Panginoon, kung mag-question kayo, ito ay hindi mangyayari. Kung sigurado kayo, ito ay mangyayari. 자, 눈이 안 보이는 시각가는 분에게 예수님한테 와서 고쳐주세요. 그렇게 했습니다. 그때 물었습니다. 네가 진짜 나를 원하느냐? 내가 너를 고쳐줄 수 있을 줄 믿느냐? 하니까 내가 믿습니다. 그때 시각가는 눈을 떴습니다. Sa Biblia may story ng isang bulag. Lumapit siya kay Jesu Cristo, desperado. Panginoon Jesu Cristo, alam ko ikaw isang napaka-magaling na ikaw lamang ang pwede magbukas sa aking mata. Panginoon, pagalingin mo ako. Sabi ni Jesu Cristo, sigurado ka ba na ako ang magiging sagot sa paggaling ng iyong kabulagan? Sabi ng bulag, opo. Doon lamang nagbukas at luminaw ang paningin ng bulag. Yan ang gusto mangyari ng Panginoon. Kung ikaw ay mag-doubt or mag-question or nasasayangan, ito ay hindi mangyayari. 그 주님이 저한테 그랬습니다. 한국 사람. 네가 지금 하나님을 사랑하고 이웃을 사랑하는 마음으로 이렇게 큰 돈을 쓰게 될 때 내가 너에게 앞으로 영적으로 더 풍성하게 줄 것을 네가 믿느냐? 나한테 묻습니다. 그러니까 대답했습니다. 주님, 여자가 그렇게 한 것처럼 그렇게 할 줄로 믿습니다. 그러니까 주님께서 내가 믿는다고 대답하니까 주님은 저한테 얘기합니다. 그러면 네 믿음대로 되라. 네 믿음대로 되라. 그래서 저가 안 옵니다. Sabi ni Jesu Cristo na naggaling sa bulag, Pastor Juan, sigurado ka ba? Gastos ka dito, gastos ka doon, lahat ng pera mo ginagamit mo para ibahagi sa iba't ibang tao para sa kaharian ng Diyos. Ito ay ginagamit mo hindi lang sa iyong para sa napakakuripot ko para sa aking sarili. Pero kung sa iba, kailangan tulungan, hindi ako nasasayangan. Sabi ng Panginoong Jesu Cristo, sigurado ka ba sa ibibigay mong pera sa kanila? Hindi ka ba masasasayang? Ang sagot ko palagi is, Panginoon, ikaw ang nagbigay kayamanan sa akin. Alam ko na ikaw na magiging bahala dahil ito ay naman para sa iyong kapangyarihan, para sa iyong kaharian. So, Panginoon, kayo na mo bahala. Kaya, kung kaya,
ito ay naging isang kapangyarihan ko na maggastos ng pera para sa kanyang kapangyarihan ng Diyos ng masayang-masaya na hindi ako nasasayangan at hindi ako nag-aalala kahit ito man ay maubos man lang. 이제 성경을 마치고 내게 요셉에게 줬던 그 믿음, 내게 줬던 그 놀라운 꿈 믿음, 그것을 우리가 이 시간 찬송하면서 그 놀라운 믿음의 역사가 3만 여러분에게 이 시간에 임하는 축복합니다. Now, I'm gonna end my message. Katulad na nangyari ni Joseph, ang kanyang panaginip na nagkatotoo sa aking buhay, at ito ay aking naranasan, sana kayo din, huwag kayong mag-doubt or mag-question na hindi mangyayari ang mga panaginip ng Diyos sa inyong mga buhay. At gusto ko encourage kayong lahat, trust in the Lord completely. 이제 찬송을 할 때 진짜 하나님을 마음으로 다하고 신었다. 하나님을 사랑하고 이웃을 사랑하는 마음을 주세요. 우리는 하나님을 도와주지 않으면 그런 마음을 절대 가질 수가 없습니다. Without God's help, hindi natin kaya mahalin ang Panginoon, hindi natin kaya mahalin ang isa't isa, hindi natin kaya magkaroon ng fruit of the Holy Spirit sa ating buhay. We only need God to help us for it to happen. 하나님 그 사랑을 오늘 나에게 그 실어주세요. 이 시간에 나에게 그 실어주세요. 저 목사님에게 그 실어주었던 것처럼 지금 이 시간에 나에게 주세요. 내게 주세요. 여러분 사모하면서 찬송할 때 성령께서 여러분을 울게도 하시고 뜨겁게도 하시고 제가 이 집에 끝나고 난 다음에 역사가 일어납니다. Dati, I was living in a life na mas desperado kaysa sa inyong lahat. Pero alam ko na naghihintay ngayon ang Panginoon sa inyong lahat. Dahil sabi ng Panginoon, trust in me, and hold on to the hopes na mangyayari at lalong hindi natin alam kung paano, ito yung magiging isang regalo na ibigay sa inyong Panginoon. Kaya as we sing and pray today, right now, please trust in the Lord completely pray sincerely. If you want to cry to the Lord, cry. If you want to ask to the Lord, ask. Now may the Lord bless you and keep you. May the Lord make His face shine on you and be gracious to you. May the Lord turn His face toward you and give you peace. And may the grace of our Lord Jesus Christ, the everlasting love of God our Father, and the fellowship of the Holy Spirit strengthen and sustain us, as well as all our family and partner churches. Amen.